Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng sumusubaybay sa atin sa Facebook at YouTube, sa ating live streaming channels, maraming salamat. At sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZBB, thank you. Welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Isang Sabado, October 7, binomba po ng Hamas ang Israel. At dito po nagsimula ang digmaan na hanggang ngayon ay nagaganap sa mga lugar na ito. While this was happening, naroon po si Julian San Jose, si Raver, kasama nila si Bubay, and they were scheduled to do a show for the Filipino community. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang kanilang naranasan sa gitna ng digmaang ito? Paano sila nakaalis? Ang dami nating katanungan. Malalaman ho natin ang mga kasagutan ngayong hapon dahil naitay Kapuso. Kasama ho natin Julian San Jose and Raver Cruz. Salamat. Thank you po, Tito Boy. Oo, diretso na tayo. Why did you go to Israel? First of all, syempre po, nadalo po kami doon kasi mag-show po kami. Kasama ko po si Raver and of course si Bubay. It's called the Love Trip na Laugh Trip pa. Yes. And matagal na po nakaschedule itong show na ito. So we were just very excited, of course, to Parang ang be with our Filipino community kababayans. was celebrating, parang may festivity yata ito, no? Yes Itong po. panahon na ito. Yes po. Parang may ipinagdiriwang ang Israel. Yes. Hindi lamang tayo sigurado kung ano, but there was a reason. Kasi nalaman din natin na ang Pinoy, I mean, half American-Filipino superstar Bruno Mars was also there to do a performance. So magkasabayan. So something big was happening. So dumating kayo October 2? Yes. 3. 3? Yeah, 3. Monday? Yes Sige po. nga, anong nangyari? Before October 7, what happened? Well, first of all, Tito Boy, sobrang excited namin na makita yung mga kababayan natin doon, mga kapuso natin doon, mga OFWs natin na talaga excited na makita yung mga kapwa Pilipino nila. And excited kami dahil first time namin together and Holy Land, bucket list. And talagang wala naman kaming iniisip na kahit ano eh. So, pagdating namin doon, it's parang halong work and then na-squeeze in kami ng parang vacation na rin. Nakapamasyal kayo? Opo. Yes. Oh, Tito because Boy. I saw some of your posts. Saan kayo nakapunta, Julian? Raver? We went to Bethlehem. We also went to Jerusalem. We went to Dead the Sea. Dead Sea of Galilee, Yeah, Jordan River. and So we really took the Yung time. mga churches na talagang kung saan hinimla yung Panginoon Diyos natin. Sacred and Yes, holy super. places, no? That's what's exciting about a place. At saka, para sa ating mga kababayan, napakaganda ng Tel Aviv. Super. Di ba? Napakaganda. Kumusta yung mga Pilipino? Yung mga nakakasalubong ninyo, ano ang mga madalas na itinatanong? Kasi, kayo ang koneksyon eh. You know, every time our Filipino OFWs see Filipino artists, para silang nakakakita na rin ng, ng kamag-anak. Yes. Oo, di ba? Yes. Very warm, Tito Boy. And nagulat din po ako na kami actually na marami rin pala tayong mga kababayan talaga sa Israel. Oh, do we have the number, Ardy? How many Filipinos do we have in Israel? Kung hindi ako nagkakamali, I can be wrong, either 30,000 or... Kasi we have some of the best nurses, some of the best caregivers Yes. naroon sa Israel. So, wala kayong kamuang-muang. Walang indication na may gulo na mangyayari. Wala po talaga, Tito Tito Boy. Boy. Kasi, syempre, nung pagkalapag pa lang po namin ng Israel, nilibot na po talaga namin agad eh. So, kumbaga parang... Excited. Yeah, Excited. sobrang excited po kami na mag-ikot and syempre to visit different places. And then, syempre, yung mga nag-accommodate po sa amin. Yes, At and then chinek na rin natin yung venue. Excited na kami for the show. Saan kayo dapat nag-perform?
Supposedly, dapat po ang venue po namin ay sa smaller smaller auditorium. Okay. So you go to the venue, I mean, in preparation. Yes po. For the show. And the schedule was October 7, di ba? Yes po. October 7 ng gabi. Yes po. Yes po. Okay. Ano ang nangyari noong umaga ng October 7? Di ba? Kasi yun yung panahon na nag-umpisa yung pagbomba ng Israel. Yes. What happened? Ang bilis ng Mabilis mga po pangyayari dito, lahat boy. ng pangyayari po talaga. Kasi, syempre, parang inaano po namin kumbaga parang talaga nagpapahinga kami at talagang nagre-recharge kami para makapag-show kami sa gabi. So, ginigising na lang po ako ni Sir Daryl, yung manager ko, and then Sa same akin with... din, si Boss Vic. same Hindi with nila Ray. alam kung paano nila kami gigisingin. In a way na sabihin sa amin na kailangan nyo nang bumangon kasi May gera na. May gera. Yes, may May gera na. emergency. And Sinong nagsabi sa kanila? may tumawag po kay Sir Daryl. One of the organizers. One of the organizers. At saka siguro, hindi nyo, okay, I mean, from where you were, wala pa kayong naririnig at this point na mga bomba, wala pa? Paggising po namin dito, boy, Tsaka pa lang po, meron na po. And Meron. kasabay na po kasi nun yung siren. Malakas po talaga yung siren. And then, in 1 minute, dapat makapasok na sa reinforced room na parang bunker siya na. Parang ang tawag yata niyan ay bomb shelter. Yes. Oo. So kayo, nung ginising kayo ng inyong mga managers, diretso na kayo sa baba or second floor yata or... Yung bomb shelter po was located po dun sa second floor. Yung rooms po kasi namin, meron pong isa sa baba, meron pong dalawa sa second floor. Actually, yung room po is dun sa room namin ni Boss Vic, ng manager ko po. So, hindi ko nga rin alam kasi siyempre po nahihilo din ako na kung saan pupunta. And then sabi ni Sir Daryl na yun yung room, yun yung bomb shelter. Kailan nag-sink in sa inyo na digmaan ang nagaganap? Did you watch Sobrang bilis TV? mo talaga. Ano yung unang reaksyon? So, siyempre, Tito Boy, well, ako sa akin, phone, Twitter. Kasi wala pong TV dun sa Okay, so ano ang sinasabi na sa social media, sa X, you know? Kasi po dun sa feed ko po kasi parang may mga nagta-tweet na mga fans or mga supporters namin na stay safe guys, sana okay lang sila, ganito ganyan. So parang I would like curious kami, sabi ko bakit ano nangyayari ganyan, like totoo ba tong nangyayaring ito? Tapos parang yun nga po na naririnig na namin yung mga yung mga rockets na yun na po pala yun dito ba yung mga naririnig namin. And kasi meron silang tinatawag na Iron Dome, kung tama ba ako. Yes po. Oo. Yung nag-i-intercept sa mga rockets. And Supposedly. Yun yung mga narinig. Ang nanginala yung loob namin nung nakita namin yung festival, yung parang big festival sa music festival. There was a concert. Yes, and yung laman din kasi nung Twitter. Oo, kung saan napakarami nang namatay. So ito, unang sabi sa inyo, pinaakyat kayo kaagad doon sa bunker, doon sa... Yes. So you ran there. Yes. Pero hindi pa masyadong na pro-process ninyo yung takot. Hindi pa. Hindi pa not, dito, boy. not Doon sa totally. pangatlong beses po, kasi 3 beses po kaming Pabalik-balik. pabalik-balik. Tumutunog yung siren po 3. Yung pangatlong beses po, Yun po yung pinakamalakas. medyo kahit ako, napatayo na medyo nagpanic na ako nung kasi medyo gumalaw po yung kasi yung mga ilaw. Medyo malapit yung... Kasi remember, you were in the middle of Tel Aviv. Na eventually, palagay ko nung nakaalis na kayo, pati na ang Tel Aviv ay binobomba na. 'Di ba? So, una, umakyat kayo. Pangalawa, akyat, balik uli. Yes po. What were you talking kayo? Anong inyong pinag-uusapan? Kami, we were just talking about like kung ano yung mga like wow, totoo ba tong nangyayari to? Kasi syempre first time po namin sa Israel and first time din po namin maka-experience ng ganun. Okay. So let's go to the third time na kayo pumunta na doon sa shelter. Doon ka kinabahan dahil sobrang lakas ng bomba. Medyo malapit po yung pagsabog na narinig eh. So ano yung iniisip mo, yung naramdaman mo noon? Na para sa akin ito po na kahit saan lugar ka pa sa anything can happen eh. Na ganun, in a split second. Na parang ang daming possibilities na pwede mangyari na
sa tulong ni Lord na naiwasan. Correct. At saka how to stay safe. Did you call your parents? Did you call Yes, Manila? You called your parents. Buti may... Actually, ang una pong tumawag sa akin ay yung nanay ko, si mama. Nung una parang hindi ko pa masabi sa kanya kasi ayoko na parang baka, alam mo yun, like matakot siya or something like that. But like sakto, tumawag siya sa akin. Sabi niya, ano nababasa ko sa Twitter, ganito, ganyan. May ano daw dyan, may gera, kamusta kayo dyan? So, may like, gera daw. Sinasabi ko na po sa kanya. And then right after, I called my dad. And then I was telling him na ito nga yung situation, na baka hindi nga matuloy yung show because this is what's happening. But did you guys realize how dangerous it was? Did you realize that, sabi mo nga, anything could happen? Yes. Grabe. Pero ano yung mga photos na nakita ko, Julie, na naglilinis kayo doon sa lugar? What was that? Ito. What was that? Ano po, actually, gabi. Is that the shelter? Is that the... Hindi po. Ano, Yan po yung pinagsistayan po namin na Airbnb. Yan po yung parang pinaka-living room namin, dining area, ganyan. Oo. So, ano po, parang ano po dyan kasi nililibang na lang din po namin yung mga sarili namin. Kaya ako po, like, naglinis ako ng kitchen, naglinis ako ng floor, ng dining area para alam mo yun, may ma-distract ako. Kasi like, parang na-anxious kasi kaming lahat at that point. Nag-aabang ka, Tito Boy. Ayan po, as you can see, nag-aabang kami ng balita. news. Yes po. Natutok lang kami sa news. Ngayon, nung nakatutok na kasi news and you realize that a war was happening, nakakatakot na yun. Sobra, Tito Boy. Tsaka ang isang kinakatakot din ng lahat is yung naka-infiltrate na po sila sa border. And alam ko po nasa central kami, pero may chance kasi na kung isipin mo rin, kahit ano isipin mo na what if umabot na sila hanggang doon. At walang pinipiling lugar. Wala po, and doon sa balita kasi parang kahit anong nationality mo na basta caught in between ka. Pinapasok ang mga bahay. Yes po. Walang civilians, walang Kahit pagkakaiba. sino pong maabutan. Yun, oo. So you were thinking about it. Were you praying? Yes. Yes, hard. All the time. All the time. Oo. The whole time, Tito Boy. Talagang, oh my gosh, like, sobrang ironic nga kasi nasa Holy Land kami. And then, at the same time, parang this is all happening. Parang na-realize namin na, like, grabe. Like, siguro, di namin ma-explain yung feeling, pero ito na talaga yung time na talagang kailangan nating, alam mo yun, like, magdasal and really have faith. And, syempre, like, sa amin and sa buong team namin, grateful kami and blessing. Yes. And praying talaga pati sa buong Israel na sana hoping ka na parang hanggang dun lang yun. Correct. Na parang pag nandun ka, Tito Boy, apektado ka na rin sa mga nangyayari. Like kung kamusta ba yung mga kababayan natin doon, kung may ilan ba yung mga nadamay, at kung kamusta na yung sitwasyon ng gulo nila na parang gusto mo sana 2 days, 3 days lang to, pero alam sana natin matapos na. Yes, Sa totoo lang, Tito Boy, hanggang ngayon, syempre, hindi pa rin nawawala sa sistema namin yung kung ano yung mga nangyayari. I can imagine. Because we were there. I know. And syempre, ang hirap din tanggalin sa amin yung, alam mo yun, like, syempre, napamahal na kami dun sa lugar na yun. Yeah. And hindi lang yung lugar na yun, but also our fellow kababayans there. Tama, So, and they were checking on you. yes. And Super. very kind Filipinos. At saka, sa labas naman, habang pinapanood namin ang coverage ng digmaang ito, takot na takot kami. You know, I'll tell you very honestly, my reaction when I learned na kayo nandun, sobrang naapektuhan ako na what's gonna happen because nakita namin sa news na unang-una, kakaiba ang gerang ito. You know, civilians were involved. People were dying. Hanggang dumating nga yung balita na meron tayong mga Pinoy doon na may unaccounted for na 7 muna ang nangyari. Hanggang nalaman natin na 2 ang sa kasawi ang palad ay pumanaw. So we were getting a lot of stories. Ang katanungan, paano kayo nakaalis? At while you were inside, you know, the bunker, while you were inside, what were you feeling? Alam ko may nagbiro nga sa inyo na, huy, mag-propose ka na, raver. Oo. Ito talaga, I'll tell you, I always ask, last night of the world, what will you do? Di ba? I asked that question. Literally, you were in the middle of war. And literally anything could have happened. What were you thinking about each other?
ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Patuloy ho natin ipagdasal ang ating mga kababayan na nasa gitna pa ng, ng gerang ito. Pero nais ko lamang po magbigay pugay at makidalamhati doon sa dalawang pumanaw as far as we know. Pero sobra ang paghanga ko doon sa nurse, Angeline Aguirre, na siya ay pinapamili po nung Hamas, ayon sa kwento, if she wanted to go or she wanted to stay doon sa kanyang lola, Israeli na inaalagaan, pinili niya manilbihan bilang nurse. At saka sila pinatay. Nakakaiyak ang kwentong yun. Kayo'y you survived because of the love and attention and care of the Filipinos who are in Israel. May mga pasasalamatan kayo? Yes, madami po actually. Oo. Go ahead. We want to thank po, Tito Boy, yung mga nag-accommodate sa amin sa Israel. Of course, si Ate Maris and si Edward, si Ate Hermie and si Kuya Danny, si Kuya Kian and Ate Vivian. Kuya Leo, Ate Debbie. Yes, si Ate Ella din and si Kuya Darwin. So talagang talaga sila, inisip nila muna yung kaligtasan namin na kami nga po yung Tito Boy na may chance pong makaalis kami pero kayo po yung iniisip namin kasi kayo yung mga taga dito. Pero talagang mahal na mahal nila kami doon, Tito Boy. Maraming salamat po. Paano kayo nakaalis? Yung flight po kasi talaga namin, yung totoong schedule po namin is talagang yung after the show, like kinabukasan. So, kung nag-show po kami, October 8 dapat? October 8 po ang alis po namin. Pero, we were having trouble po kasi checking in kasi yung flight po kasi namin sa Emirates. So ano po, check po namin sa site, naka-monitor po kami kung cancel po ba yung flight, delayed po ba yung flight, or kung... So we were having trouble po na makapasok dun sa site. And then ang sinasabi na parang after 72 hours pa po, malalaman kung tuloy pa yung flight namin or hindi, or like delayed or stuff like that. But, yun pa, para mga after ilang mga tries po, na-monitor naman na po namin, naging okay po ang lahat. But, yung kasama po namin, si Ate Hazel, she was supposed to go to the US, pero kinailangan niya pong umuwi muna ng Pilipinas because canceled po yung flight niya papunta doon. And then si Boss Vic naman, yung manager ni Ray, you were supposed to go to Italy. So, on the way to the airport, halimbawa, paglabas nyo, anong mga nakita nyo? Anong mga narinig nyo? You know what, Tito Boy? Talagang sa prayers talaga. Kasi Tito Boy, noong time na pumunta kami sa airport, hindi po na-cancel yung flight. Na-check-in kami, na-online check-in kami. For some reason, tahimik yung buong Israel. Di ko alam kung anong nangyayari. Basta parang ceasefire sila ng time na yun. October 8 ito? Yes, tahimik ito. Nung nag-check-in kami hanggang sa natuloy yung flight, nakalipad. Parang there was a pause. Yes. There was a pause and you were able to fly out during the pause? Yes, pagdating po namin sa Dubai, nag-message po sa akin yung friend ko na buti nakaalis na kayo kasi every year nagpupunta sila sa Israel talaga. Buti nakaalis na kayo, kami, napaaga-book namin, nandito pa kami. Tapos sinenda niya ako ng picture na may sugat siya sa labi, may parang, na bumuka yung dito niyang part. Kasi may pagsabog malapit sa airport, na nagpanik yung mga tao, nagkatulakan, tapos nagkatulakan, and natulak siya, tumama siya sa poste. So sabi niya, bro, medyo sugatan ako, pero nakabook naman din ako, pauwi na kami. So, I mean, really praise God. Grabe. Okay, you were in the bunker, you were in the middle of war. Katulad ng tanong ko kanina, at I'm sure itinatanong ito ng lahat, ikaw, Raver, hindi ka ba nag-isip na mag-propose? Somebody said that sino ba? In your group, di ba? Hindi ka ba naghanap ng pare? What was going on in your mind? Anong nangyari na dito ba? Yung joke na yon, after na parang nakalabas na kami, tapos kape-kape kami sa baba. Okay. Pero nung time na yung pangatlong pagsabog and pagpasok, like, para sa akin kasi, Tito Boy, everything happens for a reason .
And siya lang yung nakakaalam nun sa itaas. Okay. And para sa akin, yung glimmer of hope ko kasi doon, lakas ng loob ko ay nanggagaling kay Julie. So iniisip ko, may rason kung bakit si Julie, magkasama kami sa Holy Land. And then for me, mind, body, and soul, kasal na ako sa kanya. Oh. Like, pero alam ng Panginoon Diyos na makakauwi kami, may chance pa kaming kunin ka as ninong. Hindi ako handa doon. Pero maraming salamat. Praise God. I know we don't have time anymore, but really, thank you, Lord. You both are alive and you made it out of Israel. Si Bubay, kung nanonood man, maraming salamat. Thank you for sharing your story. Maraming salamat. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, at sa inyong mga puso. Maraming salamat. And let's continue to pray for Israel. Let's continue to pray for all the people affected by this war. And let's keep on talking. Goodbye for now, and God bless.